At nangyari sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo at ipinangangaral ang ebanghelyo, na nagsilapit sa kanya ang mga saserdote at ang mga eskriba, pati ng matatanda. At sila'y nakagsalita na nangagsasabi sa kanya, "Sabihin mo sa amin, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito?" At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Tatanungin ko naman kayo ng isang tanong at sabihin ninyo sa akin, ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao?" At sila'y nangagkatuwiranan na nangagsasabi, "Kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sabihin natin mula sa mga tao, ay babatuhin tayo ng buong bayan, sapagkat sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta." At sila'y nagsisagot na hindi nila nalalaman kung saan mula. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at ipinagkatiwala sa mga magsasaka at napasa ibang lupain sa mahabang panahon. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas. Datapwat hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin, at ito nama'y kanilang hinampas at inalimura at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo, at kanila ring sinugatan ito at pinalayas. At sinabi ng Panginoon ng ubasan, "Anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak. Marahil siya'y igagalang nila." Datapwat nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsang-usapan sila na sinasabi, "Ito ang tagapagmana. Atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin." At itinaboy nila siya sa ubasan at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, "Huwag nawang mangyari." Datapwat kaniyang tinitigan sila at sinabi, "Ano nga baga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapwat sino mang kaniyang malagpakan ay kaniyang pangangalating gaya ng alabo." At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras din yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote, at sila'y nangatatakot sa bayan, sapagkat nahalata nila na sinabi niya ang talinhagang ito laban sa kanila. At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik na nangagpakunwaring mga matuwid upang siya'y mahuli sa kanyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. At kanilang tinanong siya na sinasabi, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Diyos. Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar o hindi?" Datapwat napagkilala niya ang kanilang lalang at sinabi sa kanila, "Pagpakitaan ninyo ako ng 1 denaryo. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito?" At sinabi nila, "Kay Cesar." At sinabi niya sa kanila, "Kung gayoy ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan,
at sila'y nanganggilalas sa kanyang sagot at hindi nangagsiimik. At may lumapit sa kanyang ilan sa mga Saduseo na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli. At kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, "Guro, isinulat sa amin ni Moises na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay na may asawa at siya'y walang anak, ay kunin ng kanyang kapatid ang asawa at bigyang anak ang kanyang kapatid. Mayroon ngang 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, at ang pangalawa at ang pangatlo'y nag-asawa sa bao, at gayon din ang 7 naman ay hindi nag-iwan ng mga anak at nangamatay. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na mag-uli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaeng yaon, sapagkat siya'y naging asawa ng 7? At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanlibutang ito at pinapag-aasawa. Datapwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanlibutang yaon at ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Datapwat tungkol sa pagbabangon ng mga patay ay ipinakilala rin naman ni Moises sa mababang punong kahoy nang tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Siya nga'y hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nangabubuhay sa Kanya ang lahat. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba ay nangagsabi, "Guro, mabuti ang pagkasabi mo," sapagkat hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa Kanya ng anumang tanong. At Kanyang sinabi sa kanila, paano sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat si David din ang nagsasabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. Dahil dito, tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na naririnig ng buong bayan, mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong dako sa mga pigingan, na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan.